Muli magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magsishare po ng ating pong ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon na patuloy nating nagagawa itong ating daily devotion bilang isang salamat din sa ating Panginoon. So, ang akin pong isishare dito po sa chapter 17 verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang tungkod ni Aaron. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang pinuno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng tig-isang tungkod. Isusulat nila ang kanilang mga pangalan dito. Ang pangalan ni Aaron ang isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi, sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon na iisa lamang tungkod. Ilalagay mo ang mga tungkod na yon sa loob ng tuldang tipanan sa harap ng kaba ng tipan sa lugar kung saan kita kinakatagpo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay magsishare sa ating devotion, daily devotion sa number chapter 17 verse 5 hanggang 7. Ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak, sa ganoon matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. Ganon na ang sinabi ni Moises at nagbigay sa kanya ng tungkod ang mga pinuno ng bawat lipi. 12 lahat, pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito'y nilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng tuldang tipanan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ngayon, number chapter 17, verse 8 to 10. At nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patuto at narito na ang tungkod ni Aaron sa sambayahan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. At mula sa harap ng Panginoon ay nilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang pinagmalas at kinuha ng bawat lalaki ang kanyang tungkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patuto upang ingatan pinakatanda laban sa mga anak ng panghihimagsik upang iyon wakasan ang kanilang mga pag-upasalas laban sa akin upang huwag silang mamatay. Amen. Babasahin ko po, Numbers chapter 17, verse 11 to 13. Gayon ginawa ni Moises kung paanong inuutos ng Panginoon sa kaniya, ay gayon niya ginawa. As sinalitan ng mag-aanak ni Israel kay Moises, na sinasabi, narito kami ay magpatay, kami ay napahamak, kaming lahat ay napahamak. Lahat ng lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon ay namamatay, kami bang lahat ay malilipol. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ngayon ay makikita sa Numbers chapter 17 verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and get 12 staffs from them, one from the leader of each of their ancestral tribes. Write the name of each man on his staff. On the staff of Levi, write Aaron's name, for there must be one staff for the head of each ancestral tribe. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 17, verses 4 to 6. Place them in the tent of meeting in front of testimony, where I meet with you. The staff belonging to the man I choose will sprout. And I will rid myself of this constant grumbling against you by the Israelites. So Moses spoke to the Israelites, and their leaders gave him 12 staffs, one for the leader of each their ancestral tribes,
and Aaron's staff was among them. Good evening guys, magbabagi po ako ng Bible verse for today or for tonight po, I should say. Ito po ay galing sa book of Numbers chapter 17 verses 7 to 9. At ang sabi po dito, Moses placed the staffs before the Lord in the tent of the covenant law. The next day, Moses entered the tent and saw that Aaron's staff, which represented the tribe of Levi, had not only sprouted but had budded, blossomed, and produced almonds. Then Moses brought out all the staffs from the Lord's presence to all the Israelites. They looked at them, and each of the leaders took his own staffs. Yan po, pagpurin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po everyone. Salamat po. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay sa Bilang chapter 17 verses 10 to 13. Maiksing talata lang po ito, no? Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibalik mo sa harap ng kaban ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil ng kakareklamo. Ginawa ng mga ito ni Moises ayon sa inuutos ni Yahweh. Sinasabi ng mga Israelita kay Moises, mapapahamak kami, mauubos kami lahat kung mamamatay ang bawat lumalapit sa toldang tipanan ni Yahweh. Mamamatay kaming lahat. Amen. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito po sa Bilang chapter 17 po, ang mensahe po sa kabanatang ito ay patungkol sa pamumuno at pagpili ng Diyos ng mga leader ng Israel. Sa kabanatang ito, inuutusan ng Diyos si Moises na kunin ang tungkod ng bawat leader ng 12 lipi ng Israel at ilalagay mga ito sa harap ng kabanal-banalan. Ang tungkod na mamumulaklak ay siyang magpapatunay kung sino ang pinili ng Diyos. Ang kinabukasan, tanging ang tungkod ni Aaron mula sa lipi ni Levi ang namulaklak at nagkaroon pa ng mga bunga ng almendras na nagpapatunay na si Aaron ang pinili ng Diyos na maging saserdote. Ang mensahe nito ay ang Diyos ang siyang pumipili sa mga leader at dapat sundin ng mga tao ang kanyang mga pinili. Ito naman po, no? Makukuha natin rito ay ang kalagahan ng pagkakilala at pagsunod sa mga pinunong nilalagay ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Maaari natin itong i-apply, no? Katulad po sa ngayon, no? Nung panahon na iyon, ang Diyos ang nagtatalaga, pumipili, no? Sa pamamagitan ni Moises, no? Isang propeta na ginawa ng Diyos na mouthpiece, no, upang sundin ng mga tao. Siya yung mamamahala, mag-guide, no, magtuturo doon sa mga taong aakayin niya. Sa panahon natin ngayon, maaari natin to ihalin tulad sa mga pastor, no. Sila yung tumatayong pari sa atin bilang mga Kristiyano na kung ano kanilang may pag-uutos, no, dapat po natin sundin dahil isa po silang itinalaga ng Diyos para ibigay sa atin bilang mga leader. No, maraming marami din, no, magkaiba din to. Ito naman patungkol dun sa, ito po yung sa tungkol sa church, no, ito sa paglilingkod sa Kristiyano. No, ang leader ay tinatawag na isang pastor, maaring walang pastor, maaring pastora, no, may mga elder din po tayo, no, ay tinalaga roon. Pero kung sino man ang itinalaga doon bilang leader na binigyan ng biyaya ng Panginoon na mamuno doon sa mga na bilang mga miyembro, dapat po tayo ay susunod, no? Dapat po at sa lipunan natin, di po ba may tinalaga na ang leader ng bansang Pilipinas ay ating presidente, no? Siya yung mamamahala naman sa atin sa lipunan. Kung anong kanyang pag-uutos, dapat nating isunod. Pero yung pong
minsan po no, sa leader din, sa nagiging leader dapat talaga, nasa kaayusan yung kanyang pagpapasunod para yung mga miyembro ay maging sumunod ng walang pagtutol, no? Kasi napakahalaga ng may namamahala sa atin. Kung wala po tayong leader, magkakagulo-gulo tayo. Hindi na sino-sino na lang magmamataas, sino na lang ang hindi natin alam kumbaga talaga napaka-importante ng isang leader, ng isang may namumuno, no? Maging sa lipunan man ito o sa ating buhay pagiging Kristiyano. At yun nga po ay ang ating mga tinalagang pastor na dala sila yung daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon at binigyan ng kaloob ng Diyos na mamuno para maisaayos, no, maidisiplina tayo, no, masunod yung mga alituntunin, no, sa simbahan man o sa lipunan. Yung po kalagahan ng mga may itinalaga sadya ang Diyos, no? May itinalaga ang Panginoon para sa isang pamumuno o ikaw lang ay tagasunod. Pero tayo man ay mga tagasunod, manatili tayong sumunod na walang pagtutol, no? Dahil paminsan kung tututol tayo, hindi natin alam kung ito yung makakabuti o makakasama. Ano, mas maganda lagi tayong susunod dahil sa pagsunod nandoon yung tamang disiplina at may kalakip po itong biyaya, no? Ang makikinabang nito ay tayo. Yun lamang po. Maraming salamat po at purihin ng Diyos sa kanya mga salita. God bless po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.